O, dumako naman tayo dito kay Chua. Chua ko question Estrada role if absent from impeachment trial. Ayan po Ito pong si Congressman Chua at sana po ma-interview po natin. At mga kababayan, kung gusto niyo po mapanood ng interview natin kay Congressman Garin, nandyan na po, nandito po naka-upload. Interview po kay Congressman Terry Ridon, nandito po naka-upload. Bigati na tayo! Aray ko. Okay? Salamat po sa mga congressman na nagtitiwala po sa atin magpa-interview. Sino ba naman ako? Sino ba naman ako? Salamat po. Salamat po sa mga nagpapa-interview ng congressman at sa susunod po, sana po si Congressman Chua, ma-interview po natin. Aray ko. Okay? Ito po, Chua ko question Estrada's role if absent from impeachment trial. Ito po ay malaking question ngayon. Na si Jinggoy po, pinipilit niya pa po. Pinipilit ni Jinggoy kahit magdugo ang kanyang puwet. Aray ko. Diba? Kahit dumugo-dugo po ang kanyang puwet, pipilitin ni Jinggoy na palabasin na siya ay umattend. Grabe po, no? Ibang klase po talaga. Yan po ang tinatawag na kapal ng muka. Sobrang kapal ng muka po ang tawag yan. Bakit nyo makapal ang muka? Biro mo nagnakaw ka na ng bahay. Kumbaga sa isang ordinaryo magnanakaw. Nagnakaw ka na ng bahay. Putik, gusto mo pa. Ha? Ninakawan mo na yung bahay nila Mr. Juan de la Cruz. Gusto mo pang makikain ng tanghalian kay Mr. Juan de la Cruz. Eh, ba't hindi? Aray ko. Pagayin mo si BBM. No joke. Diba? Napakatindi po. Napakatindi. Ganun po si Jinggoy. Na alam niya naman sa sarili niya, suspendido siya. Alam ni Jinggoy yan. Jinggoy, wag kami. Alam mo, mga kababayan, ayon po sa Supreme Court at ayon na rin po sa mga legal expert at legal luminaries at mga basta mga legal, mga political analyst. Kapag ikaw po ay may kaso, nakabimbing kaso at ikay nililitis, for the meantime, ikaw po ay suspendido. Aray ko. Diba? Suspendido ka po. Hindi ka pwedeng magyayabang-yabang na atin ako. Hindi pwede. Jinggoy. Diyan ka sa kulungan. Mami Chris Raw shoutout. Jovi. Yan, Chanel Paris. Diyan ka sa kulungan. Hihimasin yung puwet mo. Lagi ka may dalang petroleum jelly. Aray ko. Diba? Dahil ka diyan kailangan may dala kang petroleum jelly. Tapos medyo mabango-bango ka. Diyan naiikot ang buhay mo muna, Jinggoy. Hindi ka pwedeng aatin-atin kaya hindi nga naaprubahan yung... Diba? Tingnan mo, nagsalita na naman si Your Filipina page. Yan ang tinatawag na preventive suspension. Ayun nga, sinabi ko, in English mo lang Diba? Ang kulit mo. Ang kulit mo, Your Filipina page. In English mo lang yung sinasabi ko dito talaga. Aray ko. Diba? Kasi nga po, kapag ikay nililitis, lalo na sa Sandigan Bayan, at nagkasakit ka ng plandericitis, di ba? Si Jinggoy po, ang sakit niya, plandericitis. Noong 2001, mabalik lang po tayo. Yolo, ano po ba yung plandericitis? Noong 2001 po, si Jinggoy, kasama ng kanyang ama, nasangkot po siya sa plandericitis. Nagkaroon po ng mga symptoms. Ito pong noong 2001, nagkasakit po siya ng plandericitis. Ayun nga po nangyari. Aray ko. At syempre, sa hindi po inaasahang pagkakataon, 2014, dumako po tayo sa 2014, fast forward. Aray ko. Nagkasakit na naman ba si Jinggoy? Sinumpong na naman po ang kanyang sakit na plandericitis. Sinumpong na naman po. Ayan po, na naman siya, na-convict na naman ng plandericitis. At bukod doon, napuwetan siya noon na ospital. Diba? Oy, shoutout Addictus Rex, mga ka-clear, I love you. Pare, ikaw na bahala. Sabihin mo, dito na ako, pare, ha. Wala na akong channel, ha. Addictus Rex.
Ha? Team Campaign Manager 1, ikaw na bahala. Sabihin mo sa mga ka-clear, ha? Aray ko. Okay? At ito nga po, 2026. Nasangkot na naman si Jinggoy. Plandericitis na naman po. Sinumpong na naman ang sakit. Tangina niyo. Sa tingin niyo po ba, karapat dapat pa yung pagtiwalaan? Hindi na po. Diba? Ugali niya na yan eh. Oh. Tapos yung mga DDS po dumating na sa point na sinusuportahan si Jinggoy. Sinusuportahan ng pagnanakaw. What the F? Aray ko. Diba? Yan po ang masasabi natin. Na Jinggoy, pahinga ka muna. Okay? Ah. Diyan ka muna sa kulungan. Kung gusto mo, sumubo ka na sumubo. Diyan ka muna mag-committee on ethics. Aray ko. Diba? Diyan mo gampanan ang biyang commissioner ng Committee on Ethics. Aray ko. Diba? Tama si J. Walo. Ano sabi ni Smaglas doon sa video? Subukan na, napapaligiran ka ng mga titi. Aray ko. Diba? Ano sabi ni Jinggoy? Oh, yeah. Diba? Kita mo, pag sinabi ni Jinggoy na, napapaligiran, ayaw sumuko eh. Magmamatigas ako, hindi ako susuko. Planado to, para pabagsakin ako. Biglang sinabi, subukan na, napapaligiran ka ng mga titi. Suko na ako. Aray ko. Diba? Oh. Ito, pakinggan natin ang sabi ni Congressman Chua. Alam po natin yung nangyayaring sigalot ngayon sa Senado. Sa tingin nyo ba, may chance ba na gamitin ito ng pangalawang Pangulo o ng kanyang kampo para i-delay yung trial na mangyari sa July? Tingin ko po, right from the very beginning, yun naman talaga yung kanilang strategy. Dahil kung titingnan po ninyo yung pagkakasunod-sunod ng pagkakataon, nung araw po namin po ay nagbubutuhan sa plenaryo para po sa dito po sa impeachment, Oh. yun din yung araw kung saan nagkagulo po yung leadership ng Senado. Okay, tamo? Lahat po lang, delay po talaga yan. Yan po ay plano ni Sara na pandi-delay. Bukod po dyan, mamaya tatalakayin po natin yan. Kasi po, pagdi-delay po yan. At ito pong pagdi-delay na to ay planado. May panibagong tirada. Planado ni Sara Duterte. Kasi po, tandaan po natin, mga kababayan, lahat po tayo nakaka-experience ng delay and nakakainis. Pag nasa restaurant ka, delay ang order, anong mangyayari? Nakakainis. Tama mali. Diba? Tama mali. Nakakainis, diba? Delay ang order mo, gutom na delay. Sweldo mo, delay, anong nangyayari? Nakakainis. Aray ko. Diba? Lahat po ng delay, nakakainis yan. Diba? Ano pa malupit? Delay yung girlfriend mo. Ay putik. Nakakainis yan. Aray ko. Sige nga, sabihin sa'yo ng girlfriend mo, babe, I love you. I love you too. Why? What's happening? May sasabihin ako sa'yo. Aray ko. Ano yun? Masaya ka pa eh. Diba? Katatanggal mo lang sa trabaho eh. May sasabihin, ano yun? Di ba inspiration mo ako? Oo, kaya nga kahit tanggal ako sa trabaho, nandiyan ka pa rin. Masaya ako. Aray ko. Ha? Eto na, babe. May surprise ako sa'yo. Aray ko. Ano na? Babe, delay ako. Patay ka na. Aray ko. Ano mo yung feel nung lalaki? Nakakainis yun. Diba? Nakakainis yun. Wala kang trabaho, putik ng buntis ka pa. Delay eh. Aray ko. Kaya lahat po ng delay, delikado.
Lahat po ng delay, delikado yan. Magtiwala kayo sa akin. Sa restaurant, sa sweldo, o anything situation na delay, nakakabwisit yan. Oh. Kaya, ito pong sinasara, andun sina tatay at nanay. Aray ko. Di ba? Kaya itong ginagawa po ni Sara, dinidelay niya yung impeachment. Nagplano sila ng pagguluhan ng Senado, nagplano sila na video conference, lahat ng ipapadelay. At ito nga yung sinabi ko sa inyo. Ito po ay parte ng Project Firewall na in-expose po natin dito. Diba? Ito pong Project Firewall na to, na panggulo lang po para ang impeachment po ay malihis sa ating mga mata at sa ating mga isipan. Gagawa po sila ng mga different scenarios para po pang divert. Magaling sila mag-divert eh. Daig pa nila PLDT. Aray ko. Diba? Daig pa rin nila yung PLDT. Project Firewall po, pan-divert po sa mga issue ngayon. Diretso natin. So yung araw naman po na itatransmit po yung articles of impeachment sa Senado, Oh. yun din yung araw kung saan nagkaroon ng barilan Okay, tamo? din sa Senado. Oh. So marami po ang nagsasabi na baka may connection din ito. Baka talagang gusto nila malihis yung totoong issue po dito dito po sa impeachment. Kita mo? Yan po ay plano ng diversion at tinalakay na po natin yan. Ito pong Project Firewall na pang-divert ni Cayetano para po pahinain ang issue ng impeachment. Sisiraan niya po ang mga senator judges para pahinain ang issue ng impeachment. Sisiraan niya po ang prosecutor para pahinain ang issue ng impeachment. Ganun po kadesperado. Desperadong galawan ang ginagawa ni Alan Peter Cayetano, pero hindi po tayo dapat sumasakay dyan. Maging mapagmatsyag, mapanuri po tayo mga kababayan. Huwag niyo pong sakyan yung mga issue nila Cayetano. Ngayon po, nag-FB live na naman po. Para manggulo na naman po. Bigyan na naman po ng kalituhan ng ating mga kababayan. Putang ina talaga. Ganyan po ang Senate President ng mga Duterte, kupal. Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata,